Yan mga boss, magandang hapon sa lahat ng tropa. Magawa tayo motor ngayon dahil hindi naman tayo masyadong busy ngayong araw na to. May pumapatak kasi na konti dito sa may dyan sa ilalim na yan. Dyan sa tumutulog yung butas na yan na maliit, katabi ng drain ng coolant. So dahil fresh pa naman yung makina na itong motor na to, nagtry muna ako na dito lang muna buksan kasi masyado nang matrabaho pagka binuksan ko na ng buo. So ngayon nakita natin ito yung impeller na to. So bago kayo mag na ito, paano nyo matanggal to, drain nyo muna tong coolant, drain nyo muna, tanggalin nyo lang yung tatlong tornilyo, masisilip nyo na to mga boss, nakaganyan dyan Ngayon kung medyo fresh pa naman yung tornilyo nyo, kagaya nito sariwa pa, pwede nyong buksan na nakadikit dyan mga lodi. Gamitan nyo lang ng impact, tapos magpatulong kayo, idiin nyo dito, lagyan yung basahan, tapos dito itulak nyo, pwersahin nyo, kasi plastic lang po yung gear na pipigil yan sa loob, na pipigil ng ikot yan sa loob. Kasi once na napwersa ng ganun yan, pwedeng mabasag yung gear na plastic. Kaya ingatan nyo po mga boss. Pag alam nyo masikip talaga, wag nyo pilitin. Ito isang ganun ko lang, kalas na kaagad kaya natanggal natin na nakaganyan. Okay, yun nga, nasilip natin ito, basag May spring kasi yan dyan mga boss, yan may spring yan na tumutulak dito para kahit umiikot ito, yung tubig hindi pupunta dun sa likod. Ngayon dahil may sira ito, pwede rin yung mechanical seal na yan. Mahirap kasi itong mechanical seal palitan, dapat meron kang magandang mga special tools o kaya pang press. Dahil sariwa pa naman to, makasakaling goods pa yung mechanical seal nito, para hindi natin siya magalaw. Tapos yung mga magpapalit ng mechanical seal, kung sira na talaga yung mechanical seal nyo, once na magpalit kayo mga bossing, wag nyong hayaan na magdikit yung oil seal nyan sa langis, kasi sa likod nito may oil seal din yan. Ganyan ang pagitan nila Tapos sa likod ng oil seal yung bearing, hindi nyo makakalas yung oil seal nyan hanggat di nyo kakalasin yung bearing, kaya maproseso siya. Ngayon pag once na nagkabit kayo, dapat yung oil seal at saka yung mechanical seal hindi magdikit ng ganon, kasi pag nagdikit yun ng ganon, hindi na makakadaan dito mga boss. Yan kasi yung pagitan nun, dahil dyan sa butas na yan, dapat natutusok po yan. Nasaan na ba yung yan, dapat natutusok ng stick yan o kaya ganyan. Kasi pagka once na nagdikit yan mga boss, at dumating yung panahon na masira yung mechanical seal nyo, yung tubig o kaya yung coolant hahalo sa makina, kaya pumuputi po yung langis natin. Kaya dapat hindi nyo hayaan na magdikit yung mechanical seal at saka yung oil seal, dapat may ganyan, para pag may tumagos man na langis dun sa oil seal natin dyan sa likod, dun dadaan sa may pagitan. Dito po yan didiretso, yan dyan yung didiretso mga boss. Kung sira naman yung mechanical seal, dyan lang din siya dadaan, hindi siya didiretso dun sa makina. Kaya wag nyong hayaan na lalo na yung ibang mekaniko na hindi pa kabisado yung mga ganito, once na nasobra nila sa pukpok, nagdikit, wala na, didiretso na yun pag once na nasira ulit.
Kaya yun. Kaya yung iba nagtataka, halo yung tubig tsaka langis, dahil yun dyan nagdikit yung mechanical seal tsaka oil seal. Okay, so nakita na natin, kita nyo naman sariwa pa oh. So ito lang siguro yung sira nyan. Malalaman naman yan pagka once na naikabit natin, tapos pagka once na pinaandar natin mga boss. Yan, madali lang naman kalasin to eh. Pag na-drain yung ano, andito na yan. Kaya ito lang muna, medyo ano tayo eh. Okay mga boss, sabay kakabit natin to. Ito yung mechanical seal natin oh. Tatlo dapat to, yung iba kasi once na naghalo yung ano, kaya tumagas dyan, diretso na. Hindi nila alam na minsan dito lang pala yung sira. Napaka matrabaho kasi yan. Saka pag once na nagpalit kayo nito, pwedeng magasgas pag pinukpok nyo, kasi pinupukpok yan pag wala kayong special tools. Dapat may special tools kayo dyan o kaya pang press. Okay, ganito lang muna yung gawin natin. I-share lang natin sa mga tropa para magkaroon din sila ng konting idea. Kasi minsan lang talaga, nandito lang daw talaga yung problema. Ayan o, biak, may biak siya, tagus. Baka sakaling ito lang sira niyan. Madali lang naman siya gawin, kahit kayo lang, kahit wag nyo nadalhin sa mekaniko. Okay, pag ganun pa rin talaga, tumagas pa rin at pinalit na natin to, itong bagay na to. Pag pinalit na natin to, ito yung likod niya, pag ganun yung pagka pinalit natin to at ganun pa rin, tumulo pa rin ng konti. So ito na yung papalitan natin, napipilitan tayo, kakalasin natin yung flat side. Madali lang din naman yan, kickstarter tsaka yung mga tornilyo niyan. Tapos may guide yan dito eh, yung sa may tips nya, lalapat nyo lang siya mabuti, sasaran nyo na yan. So sana okay pa yung ganto natin para kahit pa paano mabawas-bawasan yung trabaho natin. Okay mga boss, bye bye. Sana may natutunan kayo sa video na to. God bless. Lagyan pala natin ng ano to, lagyan nyo ng grasa. Gamit natin yung pang caliper. Pang caliper kasi yung iba basta-basta lang naglalagay ng kung ano-anong grasa dyan. Di nila alam na may grasa na nakakasira ng oil seal. Habang tumatagal lumulobo. So, dapat tamang grasa po yung nilalagay nyo sa mga motor nyo mga boss. Yan, nalagyan natin ng grasa yan, lalo na yung dito, itong parte na to. Yan, paikot para smooth yung ano nya dun sa loob. So umiikot yan dyan boss oh. Ngayon pag walang dulas yan, gagasgas kagad, masisira. Oh, nalapat yan dyan oh. Nakaganyan yan dyan mga bossing oh. Para hindi makadaan yung tubig. Yan. Once na may makalusot dyan, may awang na konti yan, dire-diretso na yung tubig nyo dyan. Okay, may spring naman yan eh. Ayan o. Kaya okay mga lodi, bye bye. Tapos lagyan natin ng thread lock. Siyempre thread lock natin yung nut. Kunting-kunti lang ha. Kasi pag once na nagbaklas kayo nyan at dinamihan nyo naman, naku, tigas nyan. Tigas kalasin. Okay, bye bye mga boss. Yan mga boss, nakabit na natin yung bagong oil seal dito sa may impeller nya. Nilagyan na rin natin siya ng konting-konting grasa. Yan, ito yung ginamit natin grasa oh. Original ng Brembo para to sa caliper. Ito yung grasa na hindi siya nakakalobo ng mga oil seal. Yan mga boss.
So ito yung gasket natin, bago na. Kung hanggat maaari, ingatan nyo pong di mapunit yung gasket, kasi baka mamaya wala kayong gasket, gagastos pa kayo. Ito kasi sa akin, kahit anong ingat ko, talagang bumigay siya malutong na talaga. So ito, lagyan nyo rin siya ng konting grasa, para pag kinalas nyo, hindi siya didikit dyan sa mga hindi siya didikit dyan, o kaya hindi siya didikit dun sa may takip. Lagyan nyo ng konting grasa kabilaan, konting-konti lang, para kahit pa paano walang lumagpas. Okay, lalagay na natin to. Sana ito lang talaga yung problema niya, sana mawala na yung tagas. Okay, yun na, lagay na natin yung tornilyo niya. Lagyan muna natin ng thread lock. Okay, babay na muna mga bossing. Yan mga boss, naikabit na natin. Yan, matigas na yan. Pag naghigpit kayo na ito, kailangan nyo yan dyan, tsaka nyo siya impakin, para hindi mapuwersa yung gear na plastic sa likod. Tsaka huwag nyo kalimutan na naikabit nyo na lahat. May o-ring din yan sa likod na ito mga bossing, may o-ring yan, huwag nyo kalimutan. Yan, try natin paandarin natin kung hindi na disalign yung plastic na gear dyan sa likod. Ayan, may ikot siya, Ibig sabihin yung gear na plastic sa likod hindi naapektuhan sa pag-impact natin. Ikot siya, magana na. Magana naman talaga. At least gumagana yung impeller natin. Okay, boy, patayin mo nga yung susi. Takpan na natin mga boss. Huwag nyo kalimutan ikabit bago takpan na kumpleto lahat yan mga idol. Dapat na konekta yung mechanical seal, yung oil seal dito, at saka yung o-ring nito. Sa likod niyan may o-ring pa yan. Tapos huwag nyo kalimutan na higpitan ito. Kasi ito lalagay na natin. Lagyan yung konting-konting grasa bago takpan mga boss. Bye bye. Yan mga boss, bibidyo natin yung gawa natin. Nag-ikot-ikot na rin tayo. Yan. Tapos yung habang nag-iikot, hanggang ngayon di ko pa rin pinapatay. Puno na rin yung coolant na ito. Na-bleed ko na rin yan. Yan, pag nag-bleed kayo, yan yung tornilyo na yan, yung G's. Buksan nyo lang yan. Pag tumulo na, ibig sabihin punong-puno na yung coolant nyo, pati radiator. Pagka once na umapaw na yun dyan, tapos na bleed nyo yun, goods na yan. Yan, silipin natin. Kanina pa yun umaandar, naikot na rin natin mga boss. Ayan nalaman lang kahit moist. So perfect yung gawa natin. Malalaman pa to bukas pag binyahe ko, para sigurado. Pag once tumagas, ibig sabihin tinamaan din pati yung mechanical seal. Pero sigurado ako na wala na to, dahil nabiak lang talaga yung niya, yung oil seal. Hindi ko alam kung oil seal ba tawag doon. Wala na mga boss. Okay, bye bye. Sana may natutunan kayo dun sa video natin ngayon mga boss, para hindi kayo masyadong mahirapan sa pagtatrabaho. Pagkasakaling dito lang yung problema, diba? Hindi pa kayo nakagastos ng malaki, dahil pag dito kayang-kaya nyo nang gawin yan. Hindi nyo na kailangan pang idalhin sa mga shop, dahil maski ako nga kaya kayo pa kaya, diba? Wala na higpitan ito. Loob niya malinis. Bye bye mga bossing.